At mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto at bahagi ng ating pong gawain. Ito po ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At inihiling ko po mga minamahal na tayo pong lahat ay tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali ng ating beloved preacher, kanilang iman. Praise God. Lahat po tayo sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved co-worker, ating preacher brother Search. Dahil lahat ay manalangin, mainibig ko. Opo, dakilan naming Ama Diyos na makaparin sa lahat. Sa kabanal-banal mong pangalan, pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kami po muli ay nagpupulit, nagpapasalamat, malapay noon sa hapong ito, malapay noon sa bawat ito, malagawain ng isa't pinagpala, malapay mula sa pag-aawitan sa mga joyful song, solemn song, malapay ng mga patutuo namin na pakinggan, ng silbing kalakasan, ang aming pananampalataya, malapit sa mga makalangit na awitin, dinala po ng mga awit, malapit maraming salamat po, malapit na napatuloy mong pinapadama sa amin, ang iyong napakatamis at banal na pasensya, naging kagalakan sa iyong paglilingkod, naging kalakasan namin, malapit noon sa katapatan, na aming mga patinan na patuloy nagbibigay upang sila po ay pagpalain mo, at narito po kami, O Diyos, sa uling bahagi ng pakikinig ng Word God, na yung mga pag-aaral, mga salita, bago po lahat, patawarin mo po, malapay ng pakalinisin mo po ang aking puso't isipan, malapay noon, sapagkat saga ng akin, ay wala akong magagawa kung wala ka sa akin, malapay noon, hallelujah, lakipan mo po, malapay noon ang pag-unawa sa lahat na narinig, nakikinig, malapay noon, at nanonood, malapay noon na yung mga programa, malapay noon sa lugar pong ito ng Baguio, malapay noon, lakipan po ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-unawa sa bawat isa narito, sama-sama namin sinasaway lahat ang uri na hadlang, pakinig ng word of God sa in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Punin natin pinakamahal na Panginoon, isang magpapalang hapon po sa lahat, mga inibig ko. Bago po lahat, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagsambat, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. At ako rin po ay nagbibigay ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor, Will Israel Almeida Dayentime, Prophet and Loving God, at sa kanila po mga beloved Almeida children, grandchildren, to our beloved ministers, di sa mapapalang turo at ahalan patuloy nating inaalala, sa ating beloved Pastor Lina C. Almeida, ito pong beloved Mama D. Praise God, po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating mga live webcast viewers, praise God, po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating po mga grandchildren, ng ating kagalang-galang ng mga pastor ng sa ibayong dagat, mga minamahal kong mga kapatid, maging po sa ating mga kapatiran sa lugar pong ito, sa ating mga kapamanggawa, praise God, sa ating po mga manunugtog, mga awit, at sa inyo po lahat, ating mga beloved brethren. Isang mapagpalang hapon po. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Ang ating pong title o paksa, mga minamahal, not just strength, hindi lang kalakasan. Amen? Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan, mga minamahal, ito po ay sa Book of Nehemias. Kung ating pong babasahin ito, mga minamahal lahat, aabutin po tayo ng gabi. Amen. Sapagkat ito po ay chapter by chapter. So, kukuha lang po tayo mga minamahal na mga summary natin, mga minamahal, mga ilang talata lang po. Amen. Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, sa ating panahon ngayon, mga minamahal, napakarami pong nakakaranas ng pressure. Amen. Na kinakailangan, mga minamahal, tayo po ay dapat maging malakas. At pinagsusumikapan natin, mga minamahal, na mapanatiling maayos at maunlad ang lahat, mga minamahal, ang ating pamilya, ang ating mga trabaho at negosyo, ang ating sariling damdamin, at ang ating paglilingkod. Tayo po ay nagpupursige tayo ng gusto upang mukhang kaya natin ang lahat. Amen? Ngunit minsan sa ating panghangad, na maging malakas ay nagiging abala tayo sa pagpapasan ng ating kabigatan sa buhay. Amen? Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang sitwasyon natin, ito ay tulad sa sitwasyon ng mga Israelita sa panahon ng isang alagad ng Diyos na nagngangalang Nehemias. Amen? Si Nehemias ay isang opisyal ng mga Hudyo
at kaniyang pinangunahan ang Israelita sa pagtatayo muli ng Jerusalem, na siyang bayan ng ating dakilang Diyos. So mababasa natin ito sa buong aklat ng Nehemias. Basahin na lang natin sa inyong mga tahanan, mga minamahal kong mga kapatid. Sa buong chapter yan, mga minamahal kong mga kapatid, ng Nehemias. So, mga minamahal kong mga kapatid, bigyan ko lang po kayo, mga minamahal, ng summary, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya, ang sabi nga sa chapter 3 and up to chapter 6, mga minamahal, hindi na po natin babasahin yan. Sa inyo na lang po mga tahanan. Kaya nakatalata, mga minamahal kong mga kapatid, nakatala, mga minamahal, ang mga naranasan na matinding balakid at hadlang ang kinaharap na pagsubok ng mga Israelita. Mga inibig ko. Kasama na po, mga minamahal kong mga kapatid, kasama na si Nehemias, habang sinusunod nila ang utos ng ating dakilang Diyos na muling itatag ang kuta at pader ng Jerusalem or walls of Jerusalem. Mga inibig ko, sa panahong iyon, mga minamahal, kababalik rin lamang ng mga Israelita sa Jerusalem, sapagkat sila po, mga minamahal, ay dahil sila po ay ipinatapon sila sa Babylonia nang sila po ay masakop, mga minamahal kong mga kapatid, na bihagin ng Babylonia. Amen? Praise God. At mababasa natin, mga minamahal kong mga kapatid, sa Nehemias chapter 7 o chapter 8, mga minamahal kong mga kapatid, verse 8. Mga minamahal kong mga kapatid, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Basahin po natin. Pakibasa po sa ating pong Bible reader. Dito sa aklat ni Nehemiah, ang kabanatay 8, ang talatay 9 hanggang 10. At si Nehemiah ay siyang tagapamahala, at si Ezra na sacerdote ng kalihim. At ang mga Levita na nangagturo sa bayan ay nangagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy, ni magsiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Nang makakayo'y kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsinom kayo ng matamis, at magdala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pakiulit po natin ang 8, chapter 8, verse 8. Ako na po ang magbabasa. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos, na maliwanag ang kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat ang kanilang nabatid ang binasa. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, napakalinaw po, mga minamahal, ng ating nabasa, ngunit na nagsisitaghoy at umiyak ang mga Israelita matapos nilang marinig ang salita ng kautusan. Mga minamahal ko, mga kapatid, sapagkat nga sila po ay galing po sa pagkabihag. Mga minamahal kung ba sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid, na nasa matinding pagsubok ang kanilang dinanas, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal ko, mga kapatid, minamahal, galing sila sa pagkabilanggo at pagkaalipin ang mga Israelita dahil sinakop ang bayan ng Jerusalem nang sila ay nakalaya. Bumalik sila sa Jerusalem, ngunit ang dinatnan nila ay wasak na bayan. Amen? Sa pangunguna ni Nehemias, mga minamahal ko, mga kapatid, nagsimula silang magtayo ng pader upang proteksyonan nila ang bansang nais silang sakupin. So 52 days, mga inibig ko, mga minamahal, na nilang itinayo ang pader at naging proteksyon nila. At sa loob, mga minamahal ko, mga kapatid, ng 52 days, na yun ay grabing hirap at grabing hadlang ang tiniis nila, kasabay na po ang personal nilang pagsubok sa buhay. Amen? Nakuha po natin. Mga inibig ko, ang ibig sabihin nito, mga minamahal, dahil mga minamahal, sa panahong iyon, ay halos sa karamihan sa kanila ay wala pong tirahan.
Kaya ang sabi sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon, sila po muna ay gumawa ng pader para sa kanilang ito pong tinatayo, mga minamahal na pader ng Jerusalem. So mga minamahal, nisip nila, galing na sila sa pagkabilanggo, galing na sila sa pagsubok, wala silang matirahan, mga minamahal ko mga kapatid. Pero may utos ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid, na ito po ay kanilang sinunod at ginawa, mga minamahal, sa loob ng 52 days na itayo nila ang pader ng Jerusalem. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. So grabing hirap at grabing hadlang ang tinis nila, kasabay na po ang personal nilang pagsubok sa buhay, mga inibig ko. Kaya dahil lang panahong iyon, halos ang karamihan sa kanila ay walang tirahan at imbis na unahin nila na magtayo sila sa kanilang mga tahanan, unahin nila yung kanilang mga pamilya na mabuo, mga minamahal ko mga kapatid, imbis nila unahin ang kanilang sarili, mga minamahal ko mga kapatid, ngunit ang sabi ng propeta Nehemias, mga minamahal, na magtayo muna tayo ng pader sa Jerusalem, mga minamahal, marahil after nilang may tayo yung pader ng Jerusalem, mga minamahal ko mga kapatid, marahil ang karamihan sa kanila ay grabe na ang kanilang kapaguran, nararamdaman, ang iba'y iniisip na mga problema, ila'y kinaharap ng magpagsubok, mga minamahal ko mga kapatid, o pagkukulang sa kanilang pananampalataya. Amen? Amen. Kaya marahil, mga minamahal, sa iba, habang tumutulong ang pagtatayo ng pader, marahil ay napanghihinaan na sila ng loob dahil sa kanilang mga pagsubok, pero patuloy pa rin silang gumagawa. Amen? Ganon din tayo, mga inibig ko. Dumanas tayo ng mga pagsubok. Dumanas tayo ng mga kahirapan, mga minamahal ko mga kapatid. Pero pag may utos ang Diyos na dapat nating unahin at sundin para sa ating lahat. Amen. Praise God. Puri na ating pinakamahal na Panginoon. Kagaya din natin, mga minamahal ko mga kapatid, na mga Kristiyano sa panahon ngayon. Karamihan sa atin ay pagod na tayo sa dami ng problema. Ang iba po, mga minamahal, halos hindi na alam kung paano ang gagawin, mga minamahal ko mga kapatid, o madadala ang kanilang mga mahal sa buhay, mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, madalas, mga minamahal, inuusig tayo ng ating mga loved ones, mga minamahal ko mga kapatid, ng ating mga kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, minsan grabe na po yung bit-bit na pressure ng bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Pressure, mga minamahal ko mga kapatid, ito po ay nanghulugan sa bawat mananampalataya. Ito po ay nagiging pressure po sa eskwelahan, sa iyong mga anak, sa pag-aaral, mga minamahal ko mga kapatid. At ito po ay sa pamilya, sa sariling magulang, sa asawa at anak, mga minamahal ko mga kapatid. At kapatid, minsan nanluluma na tayo sa paglilingkod natin, mga minamahal ko mga kapatid. Ngunit, tayo po ay hindi pinabayaan ng mabait na Diyos. Amen? Dahil nagagawa, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi nga minsan, nalulumo tayo sa paglilingkod dahil sa mga nagawa nating pagkukulang. Amen? Minsan may mga pagkukulang tayo, nalulumo tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya naman, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi, mga minamahal, alalahanin nila, mga minamahal ko mga kapatid, na itong mababasa sa ating pong text verse, mga kapatid, dito po sa Nehemias, chapter 8, verse 9, pakiulit po. Sa chapter 8, verse 9. From the book of Nehemiah, Nehemiah chapter 8, verse 9. Up to 10. And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest, the scribe, and the Levites, that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God. Mourn not, nor weep. For all the people wept when they heard the words of the law. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared. For this day is holy unto the Lord, neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay iyong kalakasan. Amen? Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung babasahin natin sa English, mga minamahal, ang huling sentence ng verse 10, mga minamahal, For the joy of the Lord is your strength. Amen?
sa talatang makapangyarihan ay nagpapaalala, mga minamahal, na ang kagalakan ay hindi basta-basta isang damdamin o emosyon lamang. Amen? Kundi ito ay pinagmumulan ng ating lakas. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. So madalas nating isipan, mga minamahal, sa ating isipan, mga minamahal, madalas natin isipin na ang kailangan muna natin ay maging malakas bago tayo maging masaya. Amen, say amen. Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, some of us are busy trying to be strong, that sometimes we never have the time to find happiness. Amen. Marami raw sa atin na sa labis ng pagsisikap na matatag, madalas ay nalilimutan nila na nagiging masaya sila. Amen? Ngunit baliwala ang kalakasan mong taglay kung wala namang kagalakan sa iyong puso. Everybody say amen. Kahit malakas tayo, pero kulang tayo sa kagalakan sa ating mga puso. Dahil dahil po, mga minamahal ko mga kapatid, kung kukulangin ay hindi sa sapat ang iyong lakas upang mapagpatuloy ka sa takbuhin ng buhay. Amen? Amen. So mauubos at mauubos ang kalakasan kung wala namang kagalakan. Nagmumula sa mabait na Diyos. Amen. Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya basahin natin ang mga awit 16, talata po ay 11. Dito sa aklat ng awit, yung kabanata 16 at ang talatay 11. Iyong ituro sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan, ang kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Amen. God bless po sa pagbabasa ng salita na mahal na Panginoon.